Okay, for today's video guys, June 1, start of the month, na may bagong in-implement. Hindi ko alam kung matutuwa kayo dito, but yeah, more on positive naman siya right now. But later on, medyo natatakot ako sa ganitong update. Well, ano ba to? There are a couple of updates dito kay Maribank. And isa na dyan, yung changes sa pagbibigay nila ng free InstaPay transfer. So, mamaya pag-uusapan natin, bakit ba ako kinakabahan sa ganitong update ni Maribank? And there are two more updates na ipapakita natin sa inyo na sa tingin ko naman na okay itong features na to na makakatulong din sa inyo. So, samahan nyo ako pag-usapan natin ang changes na ini-implement ni Maribank starting June 1. So, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge. Na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so sige. Unahin muna natin dun sa minor updates. Okay. So if you scroll yung inyong Maribank account dyan, makikita nyo na meron ng Forex dyan, yung foreign exchange rate. So makikita nyo na dyan kung magkano yung exchange rate during the time na gagamitin nyo ang inyong Maribank card. So kunyari magpa-purchase kayo abroad or foreign websites or international website, pag ginamit nyo ang Maribank card, makikita nyo na kagad kung magkano ang exchange rate. And hindi na yan hulaan. Nakatulad dati sa mga credit card, hindi mo alam, later on mo na lang malalaman pag na-transact mo na. So, yeah, parang hindi ka nakapag-decide kung kukunin mo ba or kung ipaprocess mo ba o hindi, di ba? So, with this, malaking helpful na update to, lalo na sa mga gumagamit ng Maribank card sa ibang bansa or even sa pag-purchase sa mga international website. So, makikita nyo dito, iba't iba ang rates na nandyan. May USD, may Japanese, may Hong Kong, may Korean won, Singapore. As in, medyo madami siya. So, isa-select mo lang yung countries. For example, select natin yung Iraq dinar. Yung Iraq dinar, 1 Iraq dinar daw is 5 cents peso lang. Ang improvement siguro na kailangan dito is dito sa baba, yung exchange rate mismo, sana nakakapag-calculate na. Tipong maglalagay ka ng, kunyari, 500 pesos, magkano in Korean won, di ba? Yung mga ganung minor improvement, okay din naman sana. So, yan yung isa. Pangalawa is, meron na daw Maribank credit card. Totoo ba yun? Well, watch nyo na itong video na to ah. So, ito pa ang isang patunay na magkakaroon ng Maribank credit card. So, baba tayo dito sa pinakailalim. Ang sabi dito, for more information, please see FX rates with Mari credit card. So, Mari credit card is not the same as Maribank credit kasi Maribank credit nga. Ito, Mari credit card. Credit card, hindi debit card. So, di ba? So, yeah, ito na yung isa sa patunay na may nilulunod ng credit card product si Maribank. Next na update natin with regards to Maribank is the additional tenure sa time deposit. Previously na didiscuss natin ang time deposit ni Maribank, naka 3 months siya. Ngayon, if you want to try lang itong time deposit, available na rin ang 1 month time deposit. So, sa 1 month time deposit, same din naman ang rate. It's 3.75% per month. Yan. And then, katulad ng dati, it's upfront time deposit. Wherein, makukuha mo na kagad ang interest ng ilalagay mong pera. So, it's just that nakalagay na lang yung pera dun sa kanila, pero pwede mo nang gamitin yung nakuha mong interest. In addition, meron sila dito parang 48-hour na early termination na pag terminate mo within 48 hours na create mo, is ibabalik sa iyo yung difference between nung amount na nilagay mo and yung interest na nakuha mo. So basically, 100% mo pa rin makukuha ang time deposit mo. Kung alam niyo naman sa sarili niyo na yung pera niyo ay magi-stay sa account niyo ng isang buwan na hindi niyo gagalawin, yeah, pwede naman itong 1 month na time deposit kasi tingnan niyo, 3.75% din ang interest nito versus sa base interest lang ni Maribank na 3.25. Medyo malaking improvement na rin naman given na isang buwan lang naman nakalock ang pera mo. So before we continue, wala pa pong Maribank account, you can use my referral code PATQUINTO para makapag-create kayo ng Maribank account. And bakit nga ba? Well, by just creating a Maribank account using my referral code PATQUINTO, magkakaroon kayo ng 150 pesos na referral reward as long as maglagay lang po kayo ng 1,000 pesos sa inyong Maribank account
and let it stay there for 3 days. and makaka-receive na rin po kayo ng 150 pesos na referral reward. Saan ka pa, di ba? Getting a reward by just banking? Use my referral code, PATKINTO. Let's move on na dun sa pinakamalaking update ni Maribank, which is the free InstaPay transfer. So previously, the InstaPay transfer, that's 15 free InstaPay transfer per week. Thus, nasa around 60 InstaPay transfer per month. Ngayon, instead na 15 every week, na magre-refresh every Monday, so on and so forth, lalo na dun sa may maraming transaction, ito na yung change na para sa inyo. Well, instead of getting 15 free InstaPay transfer every week, matatanggap nyo na yung lump sum ng lahat ng InstaPay transfer. However, hindi na po siya 60. It will be downgraded na to 50. And kung titingnan natin, this is still a good development. Bakit? Kasi lump sum na siya, hindi ka na magbabudget ng InstaPay transfer mo per week. Paano kung first week mo nandun lahat ng transaction mo, so on and so forth. So, yeah, you have the ability to manage your own free InstaPay transfer. Hindi katulad nung 15 every week, di ba? Usually, wala ka transaction sa gitna, ganyan. O sa katapusan ng buwan, di ba? Parang nasasayang din naman. Ngayon, ikaw nang bahala. However, ito yung biggest hold up ko dito sa update na to. 50 free InstaPay transfer yan per month. Ito na yung simula na later on, magbabawas na sila ng free InstaPay transfer. Ito lang yan parang theory ko lang to. Na tipong, dahil nakalamsam na yan, sa susunod na update nila, pwedeng bawasan nila, pwedeng 30 na lang, di ba? So on and so forth, hanggang sa pababa ng pababa. Ganyan na kasi yung ginawa ng iba mga online and digital banks. Binabawasan nila. Katulad na lang na CIMB Bank, di ba? Pabawas ng pabawas yung free InstaPay transfer per day. So, yeah. Though kay GoTime naman, yung 20 free bank transfer nila per month is still a welcoming development. So, ako na nagka-cash in sa supermarket, mas madali kong na gagamit yung free bank transfer ni GoTime. So, with that case, kung ihabi ko siya ngayon kay Maribank, sa tingin ko, mamamanage ng mga tao very well yung pag-handle ng free bank transfer. Again, yun nga lang, with a caveat na later on, ganyan na yung pwedeng mangyari, pabawas ng pabawas ang free bank transfer. But still, yeah, it's still okay. So, for our question of the day, sa tingin nyo ba, may point yung aking theory na sinasabi na later on, ito na yung gagamitin nilang way para bawasan ang ino-offer nilang free InstaPay transfer? Let me know sa comment section sa baba for our monthly giveaway. Yun lang muna for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay Robbie Cruz at Robbie Cruz W5I8L. Sabi po niya, thank you for sharing. Kay Robbie Cruz, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!